Tapos pinaliwanag ko, ako nga ganito, ganyan, di ako nakauwi. Kala ko okay na kasi ilang oras, nag-reply siya sa akin. Sabi niya, sorry na, huwag ka na magalit. Pagkagaling natin sa church, libre kita ng ihaw. Sabi pa nga niya, yun yung chat niya. Kala ko naging okay na kami doon. Bayaran. So ayaw na tibera ng ganun. Ayun si Dolitz. Nakita mo. Ayun tatago. Yun. Ayun na, kita ka na. Kita ka na, Let's! Ipinadaan mo ba kay Vera? Hindi siya ang ano ko doon. Ikaw ang gumawa ng Litz eh. Ikaw ang gumawa ng ganyang issue. Tapos iasa mo na naman kay Vera. Pagka hindi ginawa ni Vera, magagalit ka. Ayun, Dolitz. Wala ka dyan? Wala eh. Tara. Bumalik. Baka umalis. Ha? Ha? Umalis. Umalis ba kanina? Oo, umalis tapos bumalik. Tapos? Kanina bumalik siya, Kuya Toy. Tapos di namin namalayan na umalis na. Hindi nyo napansin na umalis ulit. Kasi po, Una siya, umalis siya una, tapos bumalik, tapos umalis ulit. umalis ulit. Tingnan natin dito. Mga business, wala dito eh. Wala sa kwarto. Tingnan natin sa kwarto. Wala rito. Reverse. Higa. Ay, Dolitz. Hindi ko po alam, saan pumunta na naman. Kanina po, andito lang. Wala na ulit. Wala dun sa labas, wala sa kwarto. Sabi naman nila, gustong umalis, tapos bumalik. Tapos di na malayan kung umalis ulit. Opo, andito na po yun kanina eh. Ay, may ginagawa ko sa loob. Wala na naman pala. Anyari ba? Ayun po, yung naglasing siya kagabi. Mm. Hindi ko naman po alam. Hindi naman kami nag-away kahapon eh. Mm. Tapos, pero nung nakaraan, nagpapaalam siya, nauuwi. Okay. Eh, nag-usap kami ng maayos. Sabi ko, wala nga tayong pera pa. Okay. Kasi may pinagkagastos ka ako. Oo. Kala ko naintindihan niya kasi Puha muna. yung huling chat niya sa akin, huwag na daw ako magalit. Sorry na. Chat Nino. Nilito po. Kasi itong Bakit ayoko. hindi ba kayo nagkakausap ng personal? Bakit sa chat? Nag-uusap kami, kaso nga pagka kunwari may ginagawa ako, nandito siya, tapos doon ako sa loob, nag-chat na lang siya. Okay. So yun, sa chat kami noon, na parang, nung una, nag-agramento kami. Hanggang sabi niya gano'n, sige, sorry na. Kala ko okay na sa kanya, kala ko naintindihan na niya. Kasi sabi ko, intindihin mo naman ako. Wala talaga akong may pera. Bakit hindi ba kita minapauwi? Bakit nung nakaraan, nakauwi ka? Sabi ko, tapos pinaliwanag ko sa kanya. Ako nga, sabi ko gano'n, 2 lola ko namatay, magkasunod, di ako nakauwi. Mama ko nag-birthday, 6 years old, di ako nakauwi. Kapatid ko January, kinasal, di rin ako umuwi. Kasi ayoko uuwi ng utang. Kasi pagbalik, bayad. Ayoko kasi ng ganun. Sabi ko, kala ko naintindihan na niya. So kagabi, gulat ako. May nagsabi sa akin, nagiinom. Pinuntahan ko kagad, kala ko niluloko. Sino nagsabi sa iyo? Si Kuya Hari, yung kapitbahay natin. May nagsabi Okay. daw, nakakita. Okay. Nagiinom daw siya doon. So, pinuntahan ko. Dali-dali ko pinuntahan. Pagdating ko doon, nagiinom nga. Siyempre sa inis ko, pagod ka na eh. Eh, masama pa pakiramdam ko. Ilang araw na. Napaganuhan ko siya, napagalitan ko siya. Tapos, sampal ko siya. Okay. Pagdating dito, hindi siya umiimik. Maya-maya, Doon mo pa lang siya inano. doon,
napagalitan mo na doon. Tapos kinausap ko yung yung nag-aya sa kanya kasi naaya lang daw siya. Sa akin pang galit yung nag-aya sa kanya eh. So, sa madalit salita, nakauwi kami rito. Okay. Sabi niya ganun. Hindi siya naimik, pinapapasok ko rito. Kasi hindi naman talaga yung nagyayaw-yaw pag nakainom eh. Kagabi, nag-iyak siya nang nag-iyak dyan. Sama daw yung loob niya kasi hindi siya nakauwi. Gawa naman ng nanay-nanayan niya. Yun nga yung namatay. Kala ko okay na yun sa kanya. Tapos nung pinapatigil ko, ayaw na tumigil kasi nahihiya ako kila ate at kuya. Tapos may sakit si kuya, di ba? Tapos yun, nasampal ko ulit siya. Yun talagang inaano niya, yung Yung hindi daw siya nakauwi. hindi siya nakauwi nung namatay yung, ano niya ba yun, lola? Nanay-nanayan. Nanay-nanayan. Yung magkaasikaso daw sa kanya dati. Tapos yun, yung sa hindi ko yung kinausap magdamag. Kala ko okay na. Tapos kanina, sabi kong ganun. Binag ka kagabi, naalala mo ba? Oo, sabi niya. Eh, anong plano mo doon? Hindi siya naimik. Sabi ko, kung ayaw mong ipa-public kay kuya, kausapin mo na sila. Maya-maya, sinabihan ko siya, maya-maya, narinig niya si ate dyan. May sinasabi sa akin, si ate. Hindi ko pa daw sinabi agad, na-public na yun. Nagalit na naman siya sa akin. Ako na naman ang may kasalanan. Sabi ko, ba't sa akin ka nagagalit? Eh, alam mong binablog ka kagabi, ba't di mo kinausap sila ate at kuya na huwag i-public? Galit na naman siya kanina umaga sa akin, tapos umalis. Yun. Tapos bumalik siya rito, kala ko okay na naman yung ulo niya, kala ko malamig na naman. Tapos wala na naman pala siya. Kasi hindi naman ako nag-aano sa loob. Sa loob man ako may ginagawa eh. Ewan ko sa kanya, hindi niya ako naiintindihan. Pag sabi kong walang pera, hindi niya ako maintindihan. Para sa akin, Ate Vera, para sa akin lang ha. Yung pag-upload naman ng video, ano yun, Ate Vera tag nito. Yun kasi ang totoong nangyari ba? Totoong nangyari. Naiintindihan ko man yun, Kuya Intoy. Yung para sa kanya kasi, yung Parang ayaw niya mapahiya siya. Parang nahihiya siya. Sabi ko, kagagawan mo yun ginawa mo Bakit Dapat- ako? Sabi ko, gano'n Dapat bago niya ginawa yung ganun, naisip niya na. At saka sabi ko kagabi, hindi ka man ibablog ni Kuya, nag-iingay ka dyan Ang ingay talaga niya dyan sa labas kagabi, Nag-iiyak. nag-iiyak. Kaya si Kuya, na ipablog kay Kuya Istong, hindi man ibablog ni Kuya yun Iyak siya ng iyak dyan pinapatahan ko, ayaw niya. So, sa malamang na ito, yun na naman ang dahilan nito nung pag-alis niya dahil in-upload yung video. Ako ang sisisihin nun kasi hindi ko Sinabi agad. pinakiusapan si Kuya na hindi i-upload. Ako kanina umaga ako sinisisi niya Eh ako si Tulits, may pagka-pasaway kasi. Pasaway. Hindi niya naiintindihan yung sitwasyon Ewan mo. ko binuburyong na naman ilang nang hindi naman siya ganun Ewan ko, binuburyong na naman yung utak. Kahapon, nandiyan kami ni Daryl. Ako si Daryl, si Tolits. Nagtatawanan pa kami dyan kahapon sa may court, banda. Nakaupo kami doon. Sabi niya sa akin, dito muna ako Kuya Toy. Bili lang ako Cobra. Ako, maya-maya, sumunod din ako. Bumili ako. Nagulat ako, wala dyan sa tindahan. Pagbalik ko rito, sabi ni Daryl sa akin, andun ba si Kelly to? Sabi ko, wala man dun. Sa naisip ko, baka sumakay ng tricycle. Pero alam ko, dun lang siya sa isang tindahan bibili. Tatambay dun. Pero wala sa isip ko na iniinom siya. Nagulat na lang din ako na may vlog na gano'n na nag-inom pala, lasing. Nagulat ako kasi halos araw-araw naman diba naalis yun na naglalakad-lakad. Kung wala siya sa fishbowlan, pag ganun siya sa may bandang yung inyo doon na daan. Gulat ako kahapon, tinatawag ako ni Kuya Hari. May dumaan daw sa kanya dyan, pinapasabi daw sa akin. So pinuntahan ko kaagad kung saan itinuro ni Kuya Hari. Pero hindi ba kayo nag-away na itong mga nakaraan?
Yun lang, yun yung pinagtalunan namin. Pero naging okay na kami doon. Nagkasundo sorry kayo. na. Nagkasundo kayo sa ano. Kasi nung pinaliwanag ko, kuya, yung ganun nga. Ako nga, sabi kong ganun. Sabi ko, ipanalangin mo na lang. Siguro maintindihan. Tapos pinaliwanag ko, ako nga, ganito, ganyan. Di ako nakauwi. Kala ko okay na kasi ilang oras, nag-reply siya sa akin. Sabi niya, sorry na, huwag ka na magalit. Pagkagaling natin sa church, libre kita ng ihaw. Sabi pa nga niya, andun yung chat niya. Kala ko naging okay na kami doon. Kasi ilang araw naman, hindi naman na namin napag-usapan yun eh. Okay. Ay kagabi, ewan ko't na ganun. Hindi kaya ginawa niya na lang dahilan? Kasi ano siya eh. Ate Vera, sa akin lang ha. Alam niya kasi may mali na siya eh. Naglasing siya eh. Nag-inom siya eh. So, kumbaga, naghanap na lang siya ng maipapalusot. Siguro hindi siya nakatanggi dun sa nag-alok sa kanya na tara, inom tayo. Tapos, nung napasarap na yung inuman, di niya na alam kung paano ipapaliwanag, paano papaliwanag na naglasing siya, uminom siya. Kasi nagkasundo na kayo sa ganung bagay eh, 'di ba? Hindi kaya ginawa niya na lang dahilan? Hindi ko lang alam. Malamang siguro ganun. Pwede rin, kuya. Kasi talagang wala naman. Kamahapon wala talaga kami pinagtalunan eh. Nung andun pa nga siya bago lapitan. Oo nga, kasi nagkaanuhan nga kami doon. Nagkwentuhan doon sa may court banda. Okay naman siya doon eh. Sabi niya nga lang sa akin, bibili lang siya ng Cobra eh. Pero, nagulat kami, alas 5 na, alas 6 na, wala pa. So, nagulat na lang ako, may upload na gano'n na lasing nga. So, para sa akin, naging ano niya na lang, mga business, ginawa niya na lang sigurong dahilan. Kasi, siyempre, magpapaliwanag siya bakit siya naglasing. Bakit siyempre, uuwi siya rito. Alam naman natin mga business na nakikitira dito sa bahay. Hindi sariling pamamahay ba? Tapos ganun pa ang ginagawa mo. So, siyempre, mapapahiya ka. Pagka uuwi ka ng lasing, hindi mo sariling bahay. So, gumawa siya ng dahilan. Para sa akin, naobserbahan ko lang ganun. Kasi nagkasundo na sila sa ganung bagay. Tapos ngayon, bigla ulit ibabalik yung ganun. Napagkasunduan na nga na wala nga kasing budget na pampamasahe para makauwi. Si Ate Vera nga rin, di ba? Pinaliwanag naman na Ate Vera na siya nga dalawang lola niya. Namatay, hindi siya nakauwi. Birthday, kasal, hindi rin siya nakauwi. So nagkasundo sila. Tapos ngayon, biglang babalik yung ganung issue. So, yun ang nakikita ko, Ate Vera. Nagiging dahilan niya na lang yung ganon. Naging dahilan niya na lang. Ngayon naman, kaya siya umalis dahil naiinis siya na in-upload yung video. Hindi mo na sabi kila ate kaagad, kila kuya. Parang ganon. Kasi, nakapag-chat ako kay ate maaga pa hindi man nagbabasa agad si ate, di ba? Oo. Kahit so, kami. pagbaba ni ate, hindi ko man nasabi agad. So, hindi ko naman expect na ganun ma-upload na agad. Sinabihan ko naman siya. Sabi ko kasi may ginagawa nga ako, sabi ko, andyan na si ate, kung ayaw mong ipapublic yung ginawa mo kagabi, puntahan mo na si ate doon. Sabi kong ganun sa kanya. Hindi man siya kumikilos. Siguro nahihiya. Yun na nga yun. Yung sobrang hiya niya. Diba? Nahihiya nga siya eh. Tapos kanina umaga, hinahanap niya yung bag niya kasi kinuha ko kagabi pagdating namin galing doon. At sa taas, sabi ko, hindi ko maabot, pasuyo. Di binigay ko. May pera ba yun? Kanina, pagbalik niya rito, binutas niya yung alkansya niya. Pero barya lang yun, wala pang 100 yun. Wala daw siyang kapera-pera. Okay. So ngayon kasi mga business,
kailangan natin hanapin si Tolits, si Lito. Kausapin natin. Ngayon, may idea ka ba kung saan pupuntahin niyo yun? Hindi ko alam kuya kung bumalik siya dun sa pinuntahan niya kahapon. Okay. So, dito lang din sa loob ng Jera. Ngayon, kung halimbawa wala dyan, may ano ka ba kung saan talaga? Wala na ako ngayon. Wala siyang ibang kakilala dun sa ano? Sa dati yung tinitiran, yung una pa. Sa may tindahan na. Ah, Ang pinupuntahan lang naman niya yung kapitbahay namin nun eh. Si Kuya Melchor. yun lang. Wala naman na siyang ibang ano itong pinupuntahan. Eh di ba nga nag-ano siya, nagtutong eats dati? Nung nandun pa kayo? Sa patay lang yun. yun dati. Walang pwesto. Okay. So may hirapan tayo na ito mga business. So yun lang ang nasisiguro natin ngayon. Pupuntahan natin yung pinag-inuman niya kagabi. At kung wala doon, hindi rin naman makakalayo yun dahil walang pera. Yun lang ang alam mo na wala siyang pera. Kung nakikita mo yung bag niya, Nakikita ko naman. wala talaga siyang pera doon. Okay. So, ay mga business hanapin natin si Tolits. Kasama na lang ako kay Kesto. Problema na naman to. Sige natin pera. Hanapin lang namin. Ay, kalma mo yung sarili mo. Tapos, mag-alala, babalik yun. Babalik yun. Pag-usapan nyo yung dapat pag-usapan. Tapos paliwanagan mo ng maayos kasi hindi niya naiintindihan eh. Ganun kasi si Tolits eh. Pagka pinapaliwanagan mo siya, mga business. Bagaman nakikinig, pero parang hindi niya sinusunod. Ganun si Tolits. So, hanapin lang namin na Tibera. Walang ako dito Tibera kasi pagod-pagod na nga lahat-lahat. Problema pa. Dito muna ako. Tibers. Ha? Tama na yan. Kaya mga business, pakisamahan niyo po kami. Tikutan lang namin. Ano po? Asan Kestong? Nope. Kestong. Ano lang po. May pinili lang. Pasama lang ako. Ikutan lang doon sa may Inunuman niya kagabi, si Tolits. Sa dati nilang bahay. Oo, doon sa may dati nilang bahay. So mga business, balikan ko po kayo. Ay mga business, hanapin lang namin si Tolits. Kasama ko na lang si Kestong na lang. Pornok dito na lang. So baka mawala rin to eh. Saan kaya yun yun? Subukan namin. Sinundo ko na kanina yun eh. Sinundo mo na kanina. Oo. Tapos uwi ko na namin dito. Sabi niya, antayin, kausapin niya ng si Kuya. Oo. Sabi niya. Sabi ko, sige. Sabi mo. Mas maganda yun. Yun na nga rin para kasi kakausapin ni Kuya. sabi ko, antayin lang. Nag-vlog kami kanina kay Stone. Ito naman nainip. Siguro. Hindi namin pansin. Kasi nung nagbo-vlog kami, nandyan siya, nakatambay lang. Pero umuwi talaga kanina siya to. Umuwi siya. Tapos hindi nyo napansin ng pagalis ulit. Oo. Nakikita yun sa unang video. Okay. Nung nag-vlog si Papa Dins, doon nakaupo siya doon sa pisto niya eh. Saan? Sa pinto na yung kwarto ni Kuya Bong. Okay. Doon siya nakapisto eh. Tapos So- pagtapos namin, nasikaso namin yung kasi nilakad din kami. Oo. Paglabas namin, Wala na. paglinis ko dito ng kotse, tapos kumuha ko ng tubig, tapos may kinuha ko yung susi. Paglabas ko, wala na. Tignan natin doon sa tinatambayan niya. Ay, yung kanina pag alis niya pala. Saan banda? Yung ngayon, wala na eh. Doon sa dati na lang lupahan. Okay. Kasi doon lang naman nagkaroon ng tropa talaga yan mga business eh. Doon sa meron din doon sa una nilang tinitiran pero hindi na daw nagagawi doon, sabi ni Tibera. Doon na yan na dito sa sa loob lang din ng Sierra Nova mga business. So subukan natin. Tara tong. Sana, nangiisip ko Saglitin na lang. sumakay ng tricycle.
Wala daw pera yun. Walang pera? Oo. Pero sira yung alkansya eh. Binutas eh. Binutas pero wala pa naman doon sa 100 yung laman doon. Yun mga business. Uy, wala. Susi ko, men. Oh, bato. Okay. Paano? Hindi mo na... Tara. Kayang ano na ito, plano na itong taon ko. Pasensya na mga business ano lang ako eh. Ano lang kami. Ang ano pa dun, kasi siya pa nagagalit. May napanood akong video eh, na kay Bornok. Nagagalit siya. Kinukuhanan siya ng video. Ayaw niya. Ayaw niya. Nagagalit siya. Kagabi kasi ikaw nag-vlog ng tong eh. Di ba? Ako nga nag-vlog no. Oo. Nilabas ko din yung mga sa loobin niya, yung sama ng loob niya. Ano? Kasi nga namatay yung nanay-nanayan niya. Yung binabanggit niya doon is mas importante pa daw yun kaysa sa tunay niyang nanay. Oo. Kasi nga yun daw yung talagang nagbigay ng pagmamahal, nag-aruga sa kanya at nagturo. Oo. Bagay importante daw sa kanya yung nanay-nanayan niya na yun. Sabi ko, bakit naman hindi kasi sabi kila kuya kay ate na gusto mo umuwi? Nagkausap na nga daw sila ni Rivera patungkol sa bagay na Kaya nga yan. ang hinihimutok ni Kuya Lito, hindi sinabi ni Ate Vera yata, hindi niya in-rely. Kay? So kila kuya, kila ate. Hindi. Kasi pinaunawa na nga ni Rivera. Okay, pinaraunawa niya na. Pinaunawa ni Rivera na ayoko na alis na may utang. Ayaw ni Rivera daw ng ganun. Kasi pagbalik, bayaran. So ayaw ni Rivera ng ganun. Ayun si Dolitz. Nakita mo? Ayun tatago. Yun. Ayun na, kita ka na. Kita ka na, Let's! Bibingo pala mga business eh. Ay mga business naglalaro. Si Dolitz na lang. Tara! Panalo na. Sinundo na siya. Opo, kasi wala namin kausapin. Pasensya na po sa storbo. Salamat po. At tawagan mo nga si si Daryl or para masundo dito yung isang motor. Opo. Dali ako dyan. Dala ka dito po. Oo nga, kasi tinuruan ako dito kasi ang kamay ko si Bano. Sino po? Si Bano. Ibana? Baby pa iba kasi ako. Oo. Kasi hindi ako marunong mag-vlog eh. Sabi, turuan ko din. Ano? Hindi tayo? Dali ka rin. Dito ka nakatira, tay? Anak ko yung Ay, ikaw yung kainuman niya kagabi, tay? Oo. Ah. Ako. Nakulat? Sabi ko eh, hindi mo siya masas ako magpainom. Oo. Sino nagyaya, tay? Sino po nagyaya? Oo. Para may kakultuhan ko ako. Dahil ngayon, ang boy namin. Ito pagdating dito, sinapak, hinulog pa puda sa buti sa rin na. Dapat mahalin nga yun. Oo. Salamat, tay. Dito.
Ayun ang business ha. Antayin lang natin. Si ano. Kanina ka pa dyan? Ha? Mga alas 4. Alas 4? Sabi na lang, wala, hindi tinitingnan yung chat sa GC. Okay. Pag hindi alas 4, mag-alas 4. Oo, kasi hinahanap ka doon. Umuwi ka nga daw, tapos bumalik ka ulit. Umalis ka ulit. Ano bang dahilan? Ng pag-alis mo ulit. Magbibingo ka lang talaga. Hindi, nagpunta pa ako sa doon. Sa? Naglakad pa ako doon sa papunta. Sa may doon. Bilhin natin doon pag malapit sa may... Naglakad ka lang doon sa sa main? Sa phase 1? Hindi. Fishbulan? Doon sa may fishbulan. Okay. Doon sa may natin, sambahan. Mm. Tapos, 3 or basta magpo-4. Ang punta ako dito. Tapos nagbunta ka na rito. Hindi ka dumiretso dun sa bahay. Kasi sabi mo nga daw kakausapin mo si kuya. Kakausapin mo daw si kuya. Hindi, yung sino Dito tayo sa kabila, Kelit. sino kuya nagsabi, kakatapan daw ako ni kuya. Sino nagsabi? Si Kuya Gomnok. Hmm. Si Kuya Gomnok ang nagsabi na kakausapin daw ako ni kuya. Bakit di mo inantay? Nintay ko naman kanina. Medyo nagsagal din ako doon sa Ngayon sa gilid. Gilid tayo. Yung mga contact. Isa kayo na siya dyan, nakarin lang lang. Okay. Mamaya. Hindi, tingnan na. Kinausap ko si Ate Vera. Oh. Sabi ni Ate Vera, parang siya daw ang sinisisi mo. Ngayon ulit kasi na-upload yung video. Nagsabi kasi nag-chat kina ate tsaka kay kuya kung pwedeng hindi i-upload yung video kagabi. Tapos kanina kausap niya, tapos ako yung pinakapunta. Sabi ko, ikaw na kasi kausap mo nga si ate, di kung tawagan mo na lang ako kanina ka ako. Hindi naman niya inano. Tapos yun nga, pagpunta ulit sa akin na i-upload na. Kaya ako umalis ulit doon. Hindi, yung pagkakaalis ko ng una. Yung unang yun. Nainis ka? Nakausap ko na naman si Kuya Buknoy. Tungkol doon. Nasabi na rin yung kay kuya kung bakit ano bang dahilan mo talaga? 'Di ba? Iginom ka kagabi, tapos Hindi, medyo lang ako kanina din. Kasi syempre, akala ko din 'di ba nung una, 'di ba yung unang issue, 'di ba nag-usap kami ni kuya. Nakiusap ako dati kay kuya na kung sakasakali na may kaproblema sa akin, hindi naman ako sa hindi papayag yung i-inform na i-upload baka. Kasi siya kuya din naman nagsabi na kung hindi komportable, magsabi sa kanya. Ayun. Yun nga, ang ko doon kanina, ko rin, yung pagkakamali ko rin siguro na nag-overthinking lang ako na kakausapin ako about kagabi bago i-upload. okay. Hindi naman nga, ang ko lang kanina, yun nga, nasabi ko nga kanina. Ayaw mo sana i-upload yung video. Oo. Bakit? Hindi, syempre, hindi lang naman ako nakikiusap tsaka si Vera din. Oo nga. Kumbaga, bakit ayaw mo ipa-upload yung video? Hindi kasi nga, yung nga din, mapapanood sa partido ni Vera, kaya inano namin ni Vera sana i-upload sana. Ang natin, Kelits huwag ka magagalit. Vlogger tayo Nagbablog kayo, nagbablog kami, lahat ng nandun sa... Oo man, pero may nagbiling si kuya kasi na kung hindi kami komportable o hindi tayo komportable, magsabi. Oo, andun na tayo, pero totoo kasi nangyari yun, Litz. Oo nga.
So nahihiya ka, ganun. May nahihiya ka sa mangyayari, kumbaga pag napanood nung kamag-anak ni Vera. Hindi naman, kasi may mga sitwasyon na katulad nun, di ba? Nag-away kayo na Tinika nun, hindi nyo pina-vlog. Yung alin? Diba? Nag-away? Yung nag-away kayo na Tinika dati. Yung alin? Yung basta nag-away kayo na Tinika nun. Nakiusap kayo kay Kuya, wag nang sana i-vlog. Hindi, kasi napag-usapan naman ng maayos, let's see. Kumbaga nagkasundo kami ni Nike. Kaya nga, nagkasundo Pero, kami ni Vera na. Oo, sige. So, ganun. Ganun ang ano mo. Kumbaga, nag-aano ka na may mga parte na pagkakataon na may problema sa amin tapos hindi na ilalabas sa video. Ganun. Hindi na i-upload. Hindi naman hindi sana i-upload. Yung bang ano. Hindi, diretso tayo. Hindi, okay nga, diretso nga. Ang inaano ko lang yung, hindi ko naman hihintihan na i-upload. Kaya lang, ano lang ba? Parang, Sa amin, kung halimbawa, kung ako ang tinanong nun, sige, upload nyo yan. Kasi totoo yan eh. Sinika ang kinausap eh. So yun ang inaano mo na bakit pagdating sa akin nung may hindi naman sa iyo lang. Ang inaano Oo lang yung nga. pagdating sa akin. sa'yo. Oo, pagdating Oo sa nga akin kasi lagi. Lids, ganito yun. Totoong nangyari yun eh. Itatago natin yun. Hindi ko naman sinabing itago kasi yung inaano nga, 'di ba, nagbigay nga si Kuya na Pagka kung hindi hindi komportable komportable, magsabi. Yun nga Okay. lang. Oh. So bakit hindi ikaw mismo nagsabi? Ipinadaan mo ba kay Vera? Hindi siya ang ano ko doon. Sana Ikaw ang gumawa ng ano, Lids eh. Ikaw ang gumawa ng ganyang issue. Tapos iaasa mo na naman kay Vera. Pagka hindi ginawa ni Vera, magagalit ka. Diba? So, samantala, nung ginawa mo yung ganun, wala dyan si Vera. Pero bakit pagkalulusot ka, sangkot si Vera? Eh, ba't ba ako nagkaganon, di ba? Oh, bakit nga ba? Eh, hindi mo ba napanood yung episode? Napanood ko, Ayun syempre. naman pala eh. Yan ang dahilan mo. Eh di ba nga nagkausap na kayo ni Vera? Hindi to yun sa video. Kaya nga, anong kausap nga kami ni Vera na ano? Nagka-okay na kayo, nagkaayos na kayo patungkol sa bagay na yun na hindi ka nakauwi. Kasi pinaliwanagan ka, pero bakit nung naglasing kayo, ng dahilan mo? Hindi ako pinauwi nun. Hindi niya na ako kasi inano eh. Anong dahilan mo ba? Bakit ka nag-inom? Yun nga, yung nasa vlog. Yun. Kaya ka umalis ulit ngayon kasi nai-upload yung video. Nahihiya ka. Kanina yun, hindi. Hindi na ngayon. Kanina Pero yung- totoong nangyari na talaga umalis ka, Nainis lang ako kasi bakit pagdating sa akin laging ganun. i-upload. Parang laging, sige, upload na agad. Kahit di nakakausap si dito, ganyan. Nung unang video ba, Lids, na yung unang-una na ni-upload yung mga video na patungkol sa inyo na Tiber, nagreklamo ka ba? Yung unang-una, nung dumating ka kala Kuya. So yan, pagka halimbawa magaganda lang yung ipalalabas natin, ganon. Hindi. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin nga lang, kausapin muna nga ako. Yun lang naman sa akin. Gumawa ka ng issue na ganon. Nag-inom ka, naglasing ka. May kinausap ka ba muna? Sariling desisyon mo yun. Ikaw lang ang gumawa nun. Ikaw lang nagdesisyon ng ganun. Walang Vera, walang kuya, walang ate, walang kagwang. Bakit ayaw mo sana ipa-upload yung video?
para hindi mapanood na naglasing ka. Hindi mapanood ng kamag-anakan ni Ate Vera, nahihiya ka. Hindi mapanood ng mama mo, ng mga kapatid mo. Kahit panuorin ng pamilya ko, wala na akong pakalan sa mga yun. Ano tayo? Oo. Wait lang. Hindi ka ba naawa kay Ate Vera? Kung siya ba naawa sa akin? Sa totoo lang, kung hindi naaawa sa'yo si Ate Vera, matagal ka na iniwanan nun. Hindi pala naaawa sa'yo si Ate Vera. Let's. Bakit mo nasabi? Kung hindi siya naaawa sa'yo. Tanong mo sa kanya. Ha? Umiiyak nga yun, kinausap ko kanina eh. Magpasalamat ka na lang, may Vera. Kung walang Vera sa ginagawa mo ngayon sa pamilya mo, diba, ikaw na mismo nagsabi, kahit mapanood pa ng kamag-anakan, wala akong pakialam dun. Eh paano kung wala ang Vera? Intindihin mo yung isa, kasi yung isa pagod-pagod yun, maghapon. Pasalamat ka, may Vera. Papasalamat naman ako kaya lang yung ginagawa niya sa akin. Oo nga. Sa sitwasyon mo, Litz, siguro mas maganda kung iwasan mo yung pagiging matampuhin mo. Alisin mo yun. Kasi yung sitwasyon mo, alam naman natin, di ba? Hindi sa matampuhin, respeto lang kasi. Respeto parang sa'yo. nawawalang Nawawalan. Kasi ako kasi narespeto sa inyo lahat eh. Tapos parang bakit pagdating sa akin parang wala nang pasintabi, parang gano'n na lang lagi. Kasi in-upload ka agad yung video. Hindi nagpasintabi sa'yo si Kuya. Parang ganon. Ito kasi ang nangyayari pagka hindi pinag-iisipan muna kung anong magiging resulta pagkagagawa ka ng aksyon. Bago ka siguro muna pumasok ng isang bahay na alam mo mapapasabak ka sa inuman, isipin mo muna, yung asawa ko doon, kawawa naman yun, maghapon yun, kakatrabaho, tapos uuwi ako doon, lasing. Bakit lagi ko bang ginagawa yun? Oo nga, Litz, andun na tayo. Pero aminin mo naman, di ba? Umamin ka sa sarili mo, may mali ka rin. Hindi maintindihan kaya ako ginawa yun. Eh ano pa lang dapat namin intindihin sa'yo? Hindi naman ako lagi nag-iinom. Pinaunawa na sa'yo ni Ate Vera na hindi ka makakauwi dahil walang pera nga. Hindi Nagkaayos na kayo doon. Hindi Tapos yun kagabi yun yung dahilan mo. Sige, paliwanag mo sa mo. Bakit mo nagawa yung gano'n? Nanakit or ano man. Ano sama ng loob mo? Kanino ka may sama ng loob? Sa amin lahat. Sagutin mo, baka mamaya pag naglasing ka ulit, doon mo lang din ibubuhos pagkalasing ka. Lahat ng problema. Hindi mo, kaya nga tayo inaano na pagka may problema, pag-usapan.
pa. May samaan ng loob ka kay Tibera. Let's. Oh, mamaya, kausapin mo si Kuya. Kausapin mo kung bakit in-upload yung video nang wala ka man lang walang permiso sa'yo. Nakakahiya naman, ang tagal-tagal mo nang binablog ni Kuya eh. Ngayon ka pa nag-react kung kailan nakagawa ka ng mali. Diba? Mahirap naman ang ilalabas sa'yo, puro kagandahan lang. Tapos yung mga pangit na imahe mo, hindi. Tapos sasabihin mo yung sa amin, hindi na ilabas. Nagkaayos kasi kami. Oo. Pero nung umalis si Nika, nagpuntang Marikina, di ba nakalabas din? Problema ni Bay Papay, problema ni Junjun, di ba nakalabas din? Wala naman. Nagkaayos kami nun eh. So napakiusapan, okay naman na eh, tapos na eh. Yung sa'yo, totoong nangyari yun eh, naglasing ka. Tsaka hindi ka naman sana ibablog nun eh, kung hindi ka lang nag-iingay daw dun sa labas eh. Sabi ni Ate Bere. Kung nung pinapasok ka, pumasok ka, ikaw kasi may ano ka kasi, may ugali kang, alam mo yun sa sarili mo kung anong ugali mo. Ngayon hindi ka nagsasalita, alam ko galit ka sa akin. Galit ka sa amin. Kasi naka-vlog na naman. Ito, totoo to, nangyari. Ayaw mo palang na ibibideo ka, bakit ka lumapit sa vlogger? Simple. Si Ate Vera maghapon naggagawa doon. Iniisip mo kasi Lids, ano ba yan? Parang kulang sa attention sa akin. Parang hindi ako napapansin. Isipin mo yung ginagawa ng asawa mo. Hindi yung sarili mo, Lids. Magpasalamat ka dyan si Ate Vera na umaalalay sa'yo. May mga taong nagmamalasakit sa'yo, paano kung wala? Alam naman natin, business, di ba? Alam naman natin na talaga ano ka sa pamilya mo dahil nga dyan sa ugali mo. Mataas ka. Tinatanggap mo yung sarili mo. Tanggapin mo muna sa sarili mo, maluwag yan. Sino matutuwa niyan, Lids? Kung ako nasa sitwasyon ni Ate Vera, gagawin ko talaga ang gagawin ko sa'yo. Maghapon ako naggagawa doon, nagtatrabaho, tapos makikita ko yung asawa, uuwi sa amin, lasing. Minsan mababalita ako pa, nagsusugal. Tapos ako nagpapakapagod para lang mabuhay. Sino matutuwa nun? Kahit sinong asawa. Pasalamat ka nga, hindi ka iniiwanan ni Ate Vera. Ba tama ako? Sabihin mo mali yung sinasabi ko. Pasensya na mga business. Naawa lang kasi ako kay Ate Vera. Kailan ka ba hinindihan ni Ate Vera? Naririnig ko, Han. Pasuyo nga ako nung kahit may ginagawa si Ate Vera. Tumatakbo dun sa'yo. Di mo ba naiintindihan yun? Konting galaw mo dun, Han. Pasuyo nga ako nung Tapos may masasabi ka pa sa asawa mo. Ang lupit. Diba? Nagagalit ka ngayon sa akin. Pasensya na.
talaga. Naiinis din ako sa ginagawa mo eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, ako, ingat na ingat ako, hindi magkaroon ng problema sa ka-business house, pero, nakpo, binibigyan mo ng problema si Kuya. Ingat na nga, karoon ng problema. Kayo naman itong gawa ng gawa. Hanggat maaari, ayokong bigyan ng problema niyo. Taong nakatulong. Ganun lang kasimple yun. Kayo naman, ang hilig mo sa ganun. Niyayabangan ka ngayon sa akin, pati yung mga fan mo. Magising ka lang sana na may taong tumutulong sa'yo, Lids. May asawang nagmamalasakit sa'yo. Sino ba nagmamalasakit sa'yo ngayon? Pamilya mo? Di ba, itinataboy mo nga rin? Si Vera ang nandyan. Kinakalaban mo pa. Dahil yan sa sama ng loob mo, kaya ka nagkakaganyan. Pero kung paiiralin mo yung pagpapakumbaba, hindi mo patataasin yung pride mo, sarap dalhin ng buhay na yan. Kasi saan ka pa? May Vera na nag-aalaga sa'yo. Andyan si Kuya, si Ate na patuloy kang iniintindi. Aminado ka naman marami ka ng pagkakamali eh. Pero anong nangyayari? Sige lang. Magpakumbaba ka, tanggapin mo sa sarili mo paminsan-minsan na may pagkakamali ka rin. Maluwag yan. Pero kung paiiralin mo yung galit mo sa puso, yung pride mo, yan ang mangyayari sa'yo, maglalasing ka lang. Problema kinabukasan. Pagka naimasmasan ka na, wala nang tama ng alak. Andyan na yung hiya. Bakit ko nga ba nagawa yun? Sa kabila nung nakikitira lang ako. Diba? Nagawa ko pa yun sa asawa ko. Yun na yung papasok eh. Pero sa tingin ko, hindi mo pumapasok sa iyo yun. Nagawa mo pa nga umalis ngayon ulit eh. Para lang magsugal. Ang galing, di ba? Imbis na tatanggapin mo yung pagkakamali mo, hindi. Umalis ka ulit. Sino naman mapapasama? Si Vera, kasi si Vera ang nandun. Kawawa naman si Vera, ingat na ingat sa imahe mo. Di mo ba alam yun? Minsan may mali ka na. Pero nararamdaman ko pinagtatakpan ka na ni Vera. Di mo napapansin yun. Kasi ang iniisip mo lang galit ka kay Vera. Pero sa totoo lang, iniingatan ka ni Vera. Siya ang sumasalong. Pero ang ginagawa mo, minamasama pa yung asawa mo. Tuto ka sana. Bakit? Bakit na? Ano ang pambayad mo? Ano ang pambayad mo? Ano yung pambayad mo? Hindi ka nakawa ng dalawa. Tayo daw. Tara na, uwi na tayo. Okay, ikaw sabi nga ni Kuya, yung mga business, pasensya na po. Ano lang, talaga, naawa lang ay Tibera. At syempre kay Kuya, kay Ate. Kasi syempre, kami, ingat na ingat kami, magkaroon ng problema. Pero, wala eh. So yung mga business, uwi na lang kami, kausapin siguro ni Kuya to. Kahit na masama pakaramdam, isipin mo nga yan. Araw na yun. Sakit. Gagawa ka ng ganon, hindi mo man lang naisip, di man lang muna pumasok sa isip mo na si Kuya masama ang pakiramdam. Dadagdag ka pa. God bless mo mga business. Sa bawat araw na lumipas,
business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business. Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve,